magandang araw at welcome sa ating podcast. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang karapatan ng mga indigenous people o mga katutubo, ang mga unang nagbantay, nag-aruga at nagbigay saysay sa lupaing ating kinatatayuan. Sa gitna ng modernisasyon at pagbabago, madalas nalilimutan ang kanilang tinig. Ngunit sa likod ng katahimikan ay may kwento ng paglaban, pag-asa at paninindigan. Isipin natin ang isang komunidad sa kabundukan ng Cordillera o sa kagubatan ng Mindanao. Ang kanilang buhay ay nakaugat sa lupa, ilog, kagubatan at kalikasan. Dito nila kinukuha ang pagkain, gamot at kabuhayan. Ngunit higit pa rito, ito ang kanilang pagkakakilanlan. Sa maraming panitikang Pilipino, inilalarawan ang katutubo bilang tagapangalaga ng kalikasan at tagapagdala ng sinaunang karunungan. Ngunit sa tunay na buhay, madalas silang naitataboy mula sa kanilang lupang ninuno dahil sa pagmimina, malalaking plantasyon at mga proyekto pangkaunlaran. Isang sipi mula sa Indigenous Peoples Right Act of 1997 o IPRA Law ang nagsasabing ang mga katutubo ay may karapatang kilalanin at igalang ang kanilang mga lupaing ninuno, kultura at sariling pagpapasya. Ngunit, ang tanong, naipapatupad ba ito ng ganap? Kapag sinilip natin ang ating kasaysayan, makikita natin na matagal nang dinaranas ng mga katutubo ang diskriminasyon. Noong panahon ng kolonyalismo, sa pilitan silang iniwan ang kanilang pamumuhay at pinilit tanggapin ang sistemang banyaga. At mula noon, nabuo ang maling kaisipan na ang mga katutubo ay nasa laylayan at primitibo. Hanggang ngayon, ramdam pa rin natin ang bigat ng pananaw na yon. Pero kung tutuusin, sila ang tunay na ugat ng ating pambansang pagkakakilanlan. Isipin natin ang kanilang panitikan, mga sayaw, awit at ritual. Iyan ang naging pundasyon ng ating kultura at sining. Hindi lang ito mga alaala ng nakaraan, kundi buhay ng patunay kung sino tayo bilang mga Pilipino. Mahalaga ring pag-usapan ang usapin ng lupa. Para sa katutubo, ang lupa ay hindi tinitirhan. Hindi rin ito simpleng pag-aari. Ang lupa ay buhay. Dito, nakaugat ang kanilang kabuhayan, kultura at kinabukasan. Kaya kapag nawala ang lupa, kasabay nitong nawawala ang kanilang pagkakakilanlan at mismong paraan ng pamumuhay. Sa pananaw ng sosyolohiya, malinaw itong anyo ng structural marginalization. Isang sistematikong proseso kung saan ang isang grupo ay naiiwan, nakakaligtaan at nawawalan ng boses. At sa kaso ng mga katutubo, madalas silang hindi naririnig at hindi nabibigyan ng sapat na espasyo sa lipunan. Kaya ang pagtatanggol sa karapatan ay hindi lang simpleng usapin ng hustisyang panlipunan. Ito rin ay usapin ng pambansang identidad. Dahil ang mga katutubo ang siyang haligi ng ating kultura. At higit pa, ito'y usapin ng pangangalaga sa kalikasan sapagkat kanilang
pamumuhay ay nakaugat sa malasakit at balansing ugnayan sa kalikasan. Sa huli, ang laban para sa karapatan ng mga katutubo ay hindi lamang laban nila. Ito ay laban din para sa ating lahat. Para sa ating pagkakakilanlan, para sa kalikasan, at para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon ng Pilipino. Sa kabila ng lahat, patuloy ang paglaban ng mga katutubo. Sa Mindanao, lumalaban ang mga lumad upang ipagtanggol ang kanilang paaralan at lupaing ninuno. Sa Cordillera, patuloy na tinututulan ng mga Ifugao at Kankanaey ang mapaminsalang pagmimina. Ang kanilang tapang ay nagsisilbing paalala na ang lupa ay hindi lamang pag-aari, kundi buhay na ipinapasa mula sa isang saninlahi tungo sa susunod. Dito papasok ang ating papel. Tayong mga nakikinig at nakikinabang sa mga biyaya ng kalikasan ay may responsibilidad. Responsibilidad na igalang ang kanilang karapatan, itaguyod ang kanilang pakikibaka, at kilalanin ang kanilang kontribusyon sa ating pagkatao bilang Pilipino. Sabi ng karapatan, mga katutubo ay hindi lamang kanilang laban. Ito ay laban nating lahat para sa katarungan, para sa kalikasan, at para sa kinabukasan. Ang kanilang laban ay hindi lamang laban ng ilang sektor. Ito ay laban ng isang sambayan na nais makamit ang tunay na hustisya, pagkakapantay-pantay, at paggalang sa dignidad ng bawat isa. Muli, ako ang inyong naging tagpagsalaysay at ito ang aming audio essay na pinamagatan na karapatan ng mga katutubo, tinig ng lupa at kasaysayan.